What's up mga Gaginatics? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. Uy, Toshi, alam mo ba, Oh, paano kung yung sakit mo hindi dahil sa ginawa niya ngayon? Yung sakit na nararamdaman mo. Paano kung kundi sa ginawa niya sa past niya, 'di wow. ba? Sa tingin mo, do you think may past lahat kasi 'di ba may past lahat ng tao, pero Oo. may past ba na hindi kayang tanggapin? Sa tingin mo? Siguro, may mga ganun talaga. Mga bakas ng kahapon, kumbaga. Yun. Yung mga sinasabing dilim ng nakaraan. Yun. At simulan na ang tawanan na may kabuluhan after this Eh, intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance, o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Pagkikin ng utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi. Yun, dapat pala baguhin na natin yung intro natin kasi baka lang naman Mm-mm. may maging na tayo dito, di ba? Hindi naman sa ino-spoil namin, pero parang ganun naman. Pero baka lang naman. Yun. Baka lang naman. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating episode, may papakilala muna tayong guest. Yun. At walang iba, kundi ang ating mahal na Reyna. Joke. Hindi po yan. Pakilala po natin si Angie. Yun. Hello po. Yun. Thank you for having me. Yun. So, Toshi, kailangan natin mag-English ng konti. I can So, speak naman. Yun. Para sa mga Gaginatics, Angie, syempre, kasi, meron kaming tinatawag na pag mga baguhan dito na guest, meron kaming mga katanungan na kailangan mong sagutin. So, una dyan, syempre, una-una, ano nga yun? Ikaw, Toshi. Ano nga yung mga natin? Yung mga Porket icebreaker wala kang natin? yung mga icebreaker natin. Porket wala kang unang maisip, pinasa mo sa akin. Daya. Nakalimutan ko na. Talo mo pa teacher namin. Ano yung wait lang. Ikaw muna, Toshi. Alam kong alam mo yun. Yung mga dati lang na questions. Wala pa nga din ako Yun. maisip. Anong taon ka unang nag-cut sa klase? Nag-cut sa klase. Oo. Like, umalis? Nag-cutting class ka. Anong taon ka? Never. Wow! Wow! Sana all! Good student. Sana all! Sana all. Good. Ikaw, Ang Toshi, hirap dito kaya, mag-cut ng class. Ay, bagan ba? Oo. Di sabihin mo na lang may sakit ka ulit. Sabihin mo, yung katulad na sinasabi sa Pinas, meron kang LBM. Yeah. Yung mga di ba guys dito sa atin, yung mga upuan ng mga students, is yung kahoy pa, yung may armchair. Mhm. Yung mga technique dati ng mga estudyante lalaki, yung hahanap ng nakakosling pako, tas wawakwakin yung pantalon, tas magpapaano sa teacher. Mamuwi tama. ako, nakakaya po kasi punit yun. Oo, minsan ganun talaga, Angie, ginagawa namin. Oo, Hindi mga naman technique. namin, nila pala. Isa yan sa mga technique ng mga Oo, tas yung mga Estudyante. nag-over the bakod. Sa Pinas pala yan. Oo. Iba kasi yung ano yung mga karaniwang ginagawa ng mga estudyante dito sa US? Pag
Alam ko lang sa high school ko, yung sa Mhm. field, yung may fence, may butas. Mhm. Lumalabas sila dun para Magkat lumayas. Pero hindi ako dun. Takot ako eh. ah, yun pala si Angie pala ay matatakutin. Oo. Nahiya tuloy ako eh. Ako nagkat ako dati. Kahit naman ako, pero nag-cut na ako college na. Kasi, alam mo naman, pag di mo trip pumasok, ang ginagawa namin ay nag-attendance lang. Pag walang teacher, lalo na pag walang teacher, attendance lang. Mm. Tapos, wala na. Bye-bye. Hindi, Bye, ligtas ka pa guys. naman nun kapag walang teacher eh. Kasi di ka Oo, sa di ka bagay. ano talaga sa attendance. Mhm, Kami nun tama. kahit may teacher eh. Magkakating kami tapos magko-computer kami sa labas. Mhm. Pero bago natin simulan ang episode na to ulit, kamustahin muna natin si Toshi. Kamusta naman yung araw mo, Toshi? Eto, okay naman. Pagod kasi nag-basketball kanina. Morning routine ko na yan eh. Since di pa naman nagsisimula yung trabaho. Mhm. Okay. That's good. Ikaw naman, Angie, kumusta naman yung araw mo? Kasi alam na natin na dito sa US, paggabi na tayo. Palubog na yung araw. Yes. Okay lang naman. Pumunta ako sa bahay ng tita ko. Kumain lang. Eh, Anong niluto ng tita mo? may adobo. Ang sarap. Wow. Tsaka, Makikain tayo, Kuis. Kung pwede lang. Meron lang. Adobo lang ba? ang daming may pasta, may salad. Daming iba-iba. May Wow. barbecue. Ang tawag doon ay fiesta. Fiesta, oh. Pag dito ka sa Pilipinas, fiesta na yan eh. Oo. Pag alam yung mga gangenatics, pag yung mga nagluto ka lang ng mga isang putahe or dalawang putahe, ibig sabihin nun, yun yung yung normal na regular day lang nakakain. Oo. Pero kung more than two na, fiesta na tawag. Fiesta na tawag niyan dito sa Ganon. atin eh. Ganun Oo, pala. ganon. Fiesta na yun kasi ibig sabihin may bisita or something, di ba? Parang fiesta na yun. Salo-salo ng tawag doon, di ba? Maglalabas na ng mga social na silverware Mhm, ng tama. bahay pag may bisita. Tapos pag wala na, di ba, Kuis, yung baso, yung cup noodles. Mhm. So, bale si Angie ay first time niyang mag-guest ng isang podcast. So, sa mga bagong listeners din natin, so kami po yung Gagi Podcast. At meron po kaming, every week po nag-upload po kami ng episode. At sa every episode, meron kaming 4 na segment. Which is, yung una po ay one-word episode, tapos meron din po kaming versus episode, and then Yung letter. meron din po kaming listener's letter episode, and then yung huli is yung question episode. So, Mm-mm. ngayon, ang episode po natin ay listener's letter episode. So, may babasahin pong letter si Toshi galing sa ating mga Sa tagapakinig. Ataul. Yes. Galing sa at, Ataul. at bababoyin gagawan po namin ng magandang advice. Yung ibigay po nila ulit. Kailan pa tayo nagbigay ng magandang advice? Sorry. Alam pala ng mga gaginatics na gagaguhin lang po namin ang letter na ibibigay nila. Pero syempre magbibigay pa rin naman kami. Kaya dito nga si Angie Mm-mm. para tumulong na magbigay ng magandang advice. Kasi kami Angie, alam mo naman kami, wala kami magandang may bibigay. Kumbaga tayong dalawa, Kuis, kalokohan. Tapos si Yun. Madam Andy yung babalanse sa atin. Kasi sa kanya yung seryosong advice. Yun, ganun. Si Angie ang magbabalanse sa mga kalokohan Oo. namin. Yun. Try ko lang. Yun. Sige na, Toshi, simulan na natin yan. Sige. May effect. Ano? So, ang title nitong letter niya is Gagi, Madilim na Nakaraan. Okay. May girlfriend ako ngayon. Single mom siya at sobrang committed naman kami sa isa't isa. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Pero may isang bagay na sobrang bumabagabag sa akin. Lolim naman. One time, kinuwento niya sa akin ng buo yung isa sa pinakamadilim na parte ng past niya.
nagkaroon daw siya noon ng FUBU na mas Mm. matanda sa kanya ng malayo ang edad. Okay. Aminado siyang sobrang attracted niya sa lalaki at dumating sa point na pumupunta pa siya sa trabaho nito para magkita sila. Mm. So ano Ang si mas ate? So ano si ate? Makate. siguro ginudge sorry, agad, sorry, no? sorry, sorry. Hinut- Di Sorry, ba sorry. tapos? Sorry, Hindi di pa pa pala tapos. tapos. Relax, Sorry. relax. Iba, yung ano pa lang kasi, yung, alam mo na, yung introduction pa lang sa kanyang girlfriend ay iba na, di ba? Oh. Saan na yun? Ang mas mabigat para sa akin, kasi naano ko sa comment mo Sorry, kasi sorry. nagulat ako. Gusto ko kasing ilabas yung sasabihin. Nanalo yung intrusive thoughts mo. Yeah, sorry po. Ang mas mabigat para sa akin, may asawa at anak na pala yung lalaki noon. Ibig sabihin, alam man niya o hindi, noong umpisa, naging parte pa rin siya ng isang sitwasyong may nasasaktan na ibang tao. Hanggang ngayon, ayon sa kanya, nasa lalaki pa rin daw yung mga lumang nude photos at pati ano nila, sex videos nila. Alam Mhm. kong past na yun, alam kong wala pa ako sa buhay niya noong nangyayari lahat ng iyon. Alam kong naging honest lang siya sa akin. Pero bakit parang ako yung nasasaktan? Hindi ko ma-explain, pero tuwing naiisip ko yun, parang may bumibigat sa dibdib ko. Nai-insecure ako, nagseselos ako sa isang taong nanggaling sa nakaraan. Minsan, naiisip ko pa na parang nakuha niya yung version ng girlfriend ko na hindi ko makikilala kailanman. Yung panahon ng buhay niya na hindi ko na maabutan. At yung fact na may mga larawan at video pa rin siyang hawak hanggang ngayon, sobrang hirap tanggapin. Hindi ko naman gustong kontrolin ang nakaraan ng girlfriend ko. Hindi ko rin gustong husgahan siya habang buhay dahil sa mga desisyong ginawa niya noong mas bata siya. Pero aaminin ko, nasasaktan talaga ako. Minsan, galit ako sa lalaki. Minsan, galit ako sa sitwasyon. Minsan, sa sarili ko dahil hindi ko mapigilan isipin. Normal lang ba to? Valid ba yung nararamdaman ko? O isa lang akong insecure na lalaking hindi matanggap na may buhay ang partner niya bago siya dumating? Mm. So, nagpakilala ba kung sino siya? Ang pangalan niya ay Ruel. Nasa baba ng letter. Okay. So, Ruel. Nye. Bagamot. Wow, alam mo. Pinagsireman mo ang Sorry. So, si Ruel ay hindi ko alam kung na-insecure siya. Parang hindi naman siya na-insecure para sa akin. Pero ano lang siya, nagki-care lang talaga siya dun sa Oo. girlfriend niya ngayon. Para kasing natatakot siya na baka lumabas. Oo. Or Lalo na kumalat. hawak pa din nung Mhm. hawak nung other guy, Mhm. yung mga delikado yun. Oo nga, pero parang I don't know. Ang bigat kasi nito para Mm. para sa akin siguro ewan kasi yung babae naman yung hindi naman siya yung may madilim na nakaraan kundi yung babae. Pero para sa kanya pasan niya na rin yun kasi anytime paano kung naging sila in the future, Oo. right? Tapos biglang nangyari yun, di syempre pati yung pamilya niya Damay din. madadamay. Oo, 'di ba? So do you think may red flag ba si ate? Or talagang nagano lang siya, Toshi? Based dun sa letter na sinend ni Roel, may pagka red flag si ate girl. Mhm. Kasi 'di ba may part doon na sinabi na
aware naman si ate girl na may partner na yung other guy, pero pumatol pa din siya. Oh, sa bagay. Parang ano nga pala yun. Oo. Ikaw, Angie, anong masasabi mo Forbidden dun love. sa... Oo. Anong masasabi mo dun sa sa kwento? Hindi ko iniisip na red flag nga si ate girl until binring up ni Toshi. Hindi ko naisip. Pero, feel ko, mention naman niya before yung nangyari sa relationship nila, di ba? Mhm. So, hindi ko nga alam kung red flag yun eh. At least honest siya, sinabihan niya yung lalaki na yung nangyari sa kanya. Oo. Mhm. Instead of hiding it, ganun. Sa bagay. Ibig sabihin kasi, parang tinanggap naman niya si ate girl. Pero, the problem is, dinadala niya. Parang, dinadala niya na parang, siguro pag nag-aaway sila, naisip niya na, oh my God. Saka sinabi ni Guy, ni Rowell, na hindi niya na makikita yung side nung girlfriend niya ngayon noon pa. 'Di ba? Oo. Yung versus yung noon nung past nung babae. Parang okay, parang may kulang tuloy, 'di ba? O Oo. di gawin. Ano sasabihin mo? wala. Okay, so Isang Ruel, kasalanan na naman magdasal ka ng 5 hour Father. Oh, pare, ano yun? Nung umpisa lang eh. Pinagdasal. Mukhang Hail Marys dyan. Oo. Baka makatulong. Pero ang tanong ko sa inyo, may right ba tayong magselos or ma-insecure sa mga taong hindi naman natin nakilala noon? Toshi. For me sa akin kasi, kahit naman hindi natin gusto, andun pa rin yung feeling eh. Mhm. Kung partner mo na siya ngayon, you have the right na magselos. Pero wag yung lang is wag mong hayaan yung selos kontrolin yung actions mo kasi syempre ikaw na yung partner niya at nasa sa present time. Wala ka nang control dun sa past niya, nakaraan na eh. Ang ko lang is yung nararamdaman niyang takot or insecurity, siguro di talaga yun mawawala lalo nang alam niya na yun nga may hawak or parang may leverage si other guy dun sa yung mga pictures, yung mga videos, yun. Nakakatakot kasi pag pinag-leak yun eh. For example, gamitin ni other guy yun. Kunwari keep in touch siya ulit dun sa girl na Yeah. pag hindi mo to ginawa, i-leak ko ito. Blackmail. Papakita ko to dun sa gagawin iba-blackmail. So, Mhm. I understand his fears naman. Pero hopefully naman, no? Hindi naman ganun. Yep, tama. Ikaw naman, Angie. Feel ko very valid yung feelings niya na medyo insecure kasi nga leverage yun sa babae na yung girlfriend niya. Pero at the same time, past din niya yun, hindi niya makontrol, hindi niya ma-change. Dapat he shouldn't let it affect his relationship now. Dapat, secure siya. Kung mahal niya talaga yung girlfriend niya, just let it be as long as it di ma-affect yung relationship nila. Yun. Kasi ako, mga gaginatics, may kikwento ako na tungkol sa sinabi ni Toshi na about kasi hawak pa daw yung video. Tapos kasi sa murang edad ko noon, high school ako, di ko makakalimutan. High school grabe, ako guys. noon. Ay. Oo, mura. Actually, sorry. wait lang. Aga pala, Hindi. sorry. Kasi may nangyari yun sa lugar natin, Toshi, na kasi may kaklase kami noon. May kaklase ako noon, nung elementary. Pero high school na to nangyari. Na yung ate niya, nagkaroon ng nag-leak. Merong video na na-leak. Parang ganon. Tsuktsakan Tapos, yung tsuktsakan leak na yon. Tapos ang nangyari is, inano pa nga siya sa lugar namin. Kasi, di ba sa Pinas may TV Patrol? Tapos nababalita. every region, may TV Patrol din, nasa region na lang yon, di ba? Oo. So parang nabalita siya sa isang TV Patrol din. Aray Oo, as in nabalita siya. So yung lalaki nahuli naman. Pero syempre, 'di ba,
yung kahihiyan nung Oo. family na ganun nangyari. Though buti na lang, hindi pa uso nun yung internet and ano, kasi yung ganun, pwedeng makalimutan pa. Kumpara mo sa ngayon, the internet is forever. Yep. Actually, ayoko sabihin na napanood ko. Ang honest naman ni Kuya. Wow. Mali pala. Erase yun. Erase, joke lang. Pero hindi. Kasi nung panahon naman yun, hindi pa naman clear yung camera nun. Saka, Mm. tawag dito? Hindi siya 4K. Pinagtsagaan mo, 4K. pinagtsagaan mo yun. Saka, uso pa yun yung Bluetooth style. So, wala pang tawag dito. Yung mga 360p. Natatawa na naman ako. 1080p HD. Parang gumagawa na naman ako ng sarili kong hukay dito. Ano naman sasabihin ng mga gaginatics natin dito sa akin? Ilang episode na yun. Ilang episode na akong naghahukay ng sarili kong libingan. Pero yun nga. Palalim ng palalim. Mali. Hindi, ganun. Alam naman natin, hindi pa masyadong nun, kaya hindi masyadong kumalat. Pero, usually, pag mga ganyan ngayon, ang bilis na eh. As in, Oh. siguro pag na-post yan, alam na ng buong Pilipinas. Parang ganun. 'Di ba? Yung nangyari nga doon sa di ba, sa volleyball player? Oo. Yun. Yung alin yun yung gold medalist ba? Oh, yung gold medalist. Oo. So, hindi pala yun volleyball Nabalita player. din yun eh. Gold medalist na gymnast pala yun. Oo, so, gymnast. Yun nga, Nabalita di ba ang bilis yun eh. kumalat nun? So, ngayon nga, hindi na natin i-elaborate yun. Pero, yun nga, nakakatakot na sa panahon Ma-demonetize ngayon. In-elaborate pa, no? Nakakatakot na sa panahon ngayon na pag kumalat ang isang video na dapat is for private Oo. eye only. Parang ganon. Ang di ko nga gets, bakit pa kailangan i-record? Hindi, Kasi it's depende sa kasi 'di ba? It's an act of intimacy. So bakit kailangan mong i-record? Ano yan? For memory's sake? Hindi, that's not necessary. Ano daw siya? Meron siyang vlog. May, may, may intro pa nun sa What's up, Day in my life guys? vlog. What's up, guys? So, mayroon kaming gagawin ngayon. So, ang pangit, no? Ang pangit. Pangit? Try natin umalis na doon. So, normal, sa tingin nyo, normal ba na ma-visualize mo yung past ng partner mo? Oo. Okay, normal. Oo. That's normal. Normal. Pero, ewan. Kasi, di ba, parang medyo lang. Kasi iba't iba yung isip ng tao, di ba? So, nasa sayo na yun kung paano mo i-visualize, di ba? Oo. Ito lang masasabi ko dyan. Ano tawag dito? Parang, di naman kasi natin di ba, makontrol yung mga ganun. Na ma-visualize mo talaga. Na, Tama. well, unhealthy mang isipin natin. Sa mental health natin. Wala tayong magagawa. Tama. So, sa tingin nyo, hanggang saan yung honesty ng sa kunyari partners, sa mag-partner, do you think kailangan ba talagang i-share lahat or meron din naman na di na kailangan i-share as partners? Sino naman? Ikaw na muna, Toshi. Ay, sasaya ako eh. Di, joke lang. Anong tawag dito? Anong tawag dito? I think okay lang naman na i-share most of or lahat na details. Kasi, di ba, kung talaga yung doon is yung transparency sa inyong mag-partner eh. Ayaw mo din naman na may tinatago sa yung partner mo. So, bakit ka magtatago sa partner mo? Tama. Dapat it goes both ways, yung transparency nyo, yung honesty nyo. Tsaka minsan kasi nagiging test din yan eh, yung mga sinasabi mong mga katotohanan sa kanya. Kasi kung talagang
mahal ka nung isang tao, 'di ba? Kahit may nalaman siya sa nakaraan mo na kung ano mang nagawa mo, 'di ba? Kung maiintindihan ka or at malamanan yung ugali mo, edi it just means that you're meant for each other. Wow. Yun. Ikaw naman, Angie. For me, feel ko hindi naman kailangan lahat i-share. Like, Mhm. dapat open and honest sa relationship sa isa't isa. Pero, meron din bagay na kung gusto mo i-keep sa sarili mo, i-keep mo lang. Hindi naman, it's Mm. not like you're keeping a secret from them. More like, Mm. it's your privacy din. Eh kung may mangyari na it happened because of this private thing you didn't want to share, then Mhm. i-share mo. Pero kung hindi naman kailangan, wag muna. Ganun. Yun. Mm. Sa akin naman, magtaguan kayo. Kontra talaga 'to. Di ba? Paano magiging magandang debate to kung kung Oo. lahat tayo pabor sa isa. Doon naman ako sa kabila, di ba? Hindi para sa akin naman, Maglihim ka? Sige. hindi naman tulad ng sinabi ni Angie, hindi naman kailangan lahat sabihin. Lalo na yung past na hindi naman na kailangan. Pero itong kay ate, kailangan niya talagang sabihin. Oo. Kasi magugulat, paano kung, yun nga, nagkumalat, magugulat na lang siya na, hala, ano to? Di ba? Mm. Ba, Lalo parang- na pag wala siyang full picture nung kung ano talaga yun. Oo. Baka sabihin niya, recent ba tong nangyari na to? Mga ganyan. Mhm. Tapos mag-lead pa sa mas malalang away sa kanila. Oh, pero ito, do you think sinelf-sabotage ni ate yung sarili niya nung nag-open siya kay Guy or what? Hindi naman. Hindi naman. Para Ikaw, sa akin, Ange? hindi naman self-sabotage yun eh. Kasi, yun nga, yung sa sinabi ko kanina, minsan talaga it's a test na kung talagang mahal mo, di ba? Ma-accept mo yung past flaws ng partner mo. Mhm. Kung Tama. nagbago naman din yung partner mo, ba't ka pa maapektuhan nung ginawa niya dati? Mhm. Tama ka. Ikaw, Ange? I agree. As long as hindi naman babalik yung babae sa Mhm. ganun ginawa niya, I don't think he has anything to worry about. Okay. Mm. Siyempre, iba naman sagot ko. Ay, toxic si Kuya Lai. So, ang sagot ko po dyan ay, kung nainggit ka, ayoko na. Sa akin naman, okay lang siguro na shinare niya, pero wag naman yung masyadong detalyado, di ba? Yung sobra naman in details yung pag-share. Talaga Hinawakan masasaktan. niya ako dito. Ganun. Tapos, alam mo ba yung, sabi niya, sabi niya sabi ng alam mo ba yung lagi mong sabi mong paborito mong nunal ko? Hindi yun. Nunal! Nal. Gagi ang putik. Tangina, di ba? Di ba ang pangit kasi pag sobrang naman, in details yung pag-share. So, siguro okay lang na sabihin mo na may past ka na ganito. Pero yung, ewan ko, feel ko kasi nag-overshare si ate ng niya, past experience niya. Which is okay lang din naman, depende pa rin sa tao kung matatanggap o hindi, Oo. di ba? Yun. So dito naman tayo sa ating mga moral gray area na sinasabi, di ba? So ito yung sa side A. Past is past, di ba? Bata siya, baka baka maisip natin na manipulate Manipulate siya. Manipulate. Manipulate. Okay. Ah. Capital M wow, in-spell. Yun. Sa tingin nyo, ganon? Kasi nga bata pa si ate na minapula siya. Minapula. Tama ba, di ba? Hindi pa rin. No. Hindi pa rin. Tama ba yun? Minanipula. Minanipula. Yun. Sorry. Dapat pala minanipulate na lang. Tagalog o English, hindi na.
Ano sa tingin nyo? Pwedeng ganun din? Possible din yon? Kung na-manipulate yung babae Oo. into taking those pictures Oo. and videos. Hindi natin alam yung context. Ilang taon ba yun eh? Ang hirap. Mm, We cannot judge kasi talaga kasi wala tayong full context. kasi kung isipin mo, di ba, yung kwento naman kasi is, sobrang tanda na daw nung lalaki. Mm. So, di Tas ba, di din siya, tayo aware batang-bata kung pa. di din tayo aware kung consensual ba yung yung ginawa. Yung pag-take ng pictures, was it with consent tapos yung video. So, we never know. Okay, pero, Mm. alam mo naman kasi pag in love, di ba? So, Hindi naman ibig sabihin porket in love ka, magre-record ka. you never know. 'Di ba? Meron nga ito, 'di ba? Sabi nga doon, she trusted you enough. Yan. Malay mo, 'di ba? Na maraming pinangako yung matanda, 'di ba? Mm. Na sinabi niya, okay, pag hindi ko to ginawa, maghahang ako. Joke. Di ba? Joke. Drama. Joke lang. Di ba? Parang Grabeng left ganon. turn yun. Kaya siguro nag-trust siya, di ba? Di ba? Pwedeng ganon. Para safe, nag-trust. Oo. Tapos ito pa yung sinasabing side B. Yung may mga sinasabing, may mga details na hindi mo kailangan malaman. O, ito na yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Na, feel ko, nag-overshare talaga si ate. Yun. Tapos, ito pa, yung mental images, minsan mas nakakasira kaysa sa truth. Oh. Tama, di ba? Kasi, yun nga, iba yung iisipin nyo, iba yung iisipin ko. Di ba? Iba yung maglalaro sa isipan natin lahat, di ba? Parang gano'n. Oo. Especially Mahirap yung ganun. Di ka makakatulog maayos. Mhm. Lahat-lahat yan. Yun, di ba? So, kung ikaw yung partner, Toshi, simulan natin muna kay Toshi. Gusto mo bang malaman lahat ng detalye sa past nila? Yes or no? And why? Lahat-lahat? Oo. Lahat. Siguro most pero hindi. Ayoko ng lahat. Kasi may mga Bakit? bagay naman talaga kasing nangyari na Mhm. Saka ako kasi yung partner na ayoko yung pipilitin ko siyang mag-share. Ang anuin ko lang, you share what you want to share sa akin. Yun. Uh-huh. Kasi ang Ikaw- naman, para talo ko pa tuloy yung detective sa police station. Yung, Tama, ginawa tama. mo, ganito, ganyan. Wag. Ikaw, Ange? Parang, personally gusto ko din i-share na yung ano bang komportable sa kanya. I-share sa akin. Kung may mangyari in the future, sana honest siya na, ito yung nangyari dati. Ganun, mag-share. Pero kung, feel ko din, kung sobrang mahal niya ako, dapat i-share niya Sasabihin lahat niya sa akin. Okay. Oo. Para walang Oo. surprise later. Parang, I think yun yung ginawa din ng babae, ni ate girl, na mahal Katu- niya yung lalaki. So, Sa, kaya shinare niya. sa sobrang mahal ng partner nyo, ang sabi niya ay, alam mo ba, honey, nung elementary, hindi, mali, iba to, iba naman to. Hindi naman tayo magbabastos. Bastos to, pero hindi klaseng ibang klaseng bastos. Alam mo ba, honey, nung elementary ko ay natay ako sa shirt. Ganun. Okay ba yung ganun na i-share sa inyo? Okay lang ba yon? Pwede naman. Okay lang, pero it's a bit weird, pero okay lang. Di ba? Di ba overshare na yung tinatawag? TMI. Alam mo ba, honey? Dati nung lasing ako, sabi sa akin ng kaibigan ko, pare, tae yan. Alo. Sabi niya, hindi yan tae. Sige nga, amoyin mo nga. Ala. Tae yan eh. Tapos sabi naman isa, hindi tae yan. Sige nga, tikman mo. Yeah. From personal experience ba to, Kuya Lai? Hindi, joke to. Joke siya. Parang may pinaguhugutan eh. Very detailed yung kwento. Pagtikim,
Pare, tahi talaga, sabi nung isa. Oo nga, tahi. Sige, iwasan na natin yan. At baka maapakan pa natin. Sorry guys. Too Sorry late. mga gaginatics. It's too late na tikman. Too late, natikman. Mas malala pa yung ginawa eh. Okay. So dito tayo sa mga emotional core na sinasabi. Paano mo malaman ang paano mo malalaman? Paano mo mahalin ang present version ng tao kahit may past na ayaw mong isipin? Toshi. Ano eh? Joke. Ano to? Tulfo? Well, ano mo naman yan kasi 'di ba? Di mo naman pwedeng husgahan kasi yung tao sa nakaraan niya. Mhm. Kasi yun nga 'di ba, ang tao nagbabago. So get to know yung present version ng ng partner mo. Huwag mo siyang i-label dun sa kung ano man yung nagawa niya sa nakaraan kasi hindi basta madami talaga binabago yan. May mga kabatch nga ako na mga mahilig sa suntukan dati, ngayon ang titino na eh. Sa bagay. Yun pa kayang sa So, basta yun lang talaga ko. Tanggapin mo yung current version ng partner mo. Wag kang mag-label sa kanya kung ano man nagawa niyan sa nakaraan. Okay. Tama. Ikaw naman, Ange. Dapat mag-isip siya ng good moments lang ngayon. Wag na yung present ni ate girl or yung past ni ate girl. Kasi alam mo, dami naman ng good qualities nangyari sa kanila, good moments, dapat hindi na siya mag-isip about their past, and feel ko he should just focus more on the present than the past. Sa bagay. Ako naman. Ito na naman. Hindi. Siyempre, past is past na eh. Alam kong masakit pa rin na yun nga, nangyari yun kay ate girl. Pero kung mahal mo talaga yung isang tao, katulad ng ginagawa ni Ruel ngayon, kasi feel ko tanggap na tanggap niya yung si girl eh. Ang nangyari lang sa kanya, nasasaktan lang kasi siya. 'Di ba? So, siguro, Ruel, in the right time, makakalimutan mo rin yan. 'Di ba? Lalo na kung patay ka na. Joke! Lalim. Alalim nga. Joke lang yan, Roel. Joke lang. Hindi, makakalimutan mo rin yan. Kasi syempre, wala bang sinabi Toshi kung gano'n siya katagal? Walang volume. Ay, wala kang nakamute ka. Wale. Oh, wala. So, kasi feel ko rin naman itong relationship nila ay masyado pang maaga. Kaya ganun. Pero, yun nga, may right time na makakalimutan niya rin yan. Kasi tinanggap mo na eh. Tinanggap mo na si ate girl. Ibig sabihin, mahal mo talaga siya, di ba? So, Crush ko siya eh. crush ko siya eh. Kasi eh. So, yun nga. Ano yung healthy boundary dito? Toshi. Healthy boundary. Mm. Paano ba? Like, mo nga ako ng example. Di ko ma-visual Hindi, dapat pag nagbibigay kayo ng ng advice. ay kung advice sa kanya, kay Oo. Ruel. Ano yung mas healthy na boundary na dapat ibigay Mapapayo ko lang kasi talaga kay Roel. Wag siya masyadong mag-dwell dun sa nalaman niya. Pasalamat nga siya na nagkwento sa kanya si ate girl nung nangyaring ganun. Kasi tawag dito, may mga isipin niya na lang, may mga couples na mas malala pa ang naranasan na Tama. hindi talaga sinasabi sa partner nila. It Okay. just means na she finds you parang she's comfortable with you, and siya mismo yung nagkusa, 'di ba, na magkwento nun sa kanya, mag-share nun sa Oo. kanya ng parte ng buhay niya. So
Parang siyempre ang inaasahan nun ni Ate Girl is parang sana naman maintindihan mo yung nakaraan niya, yung mga nangyari Mhm. sa kanya, and sana matanggap mo siya bilang partner mo ngayon. Kasi ang alam ko talaga usually talaga sa mga ganyan, nadala lang talaga ng yung mga ah, emotional hormones ng ng puberty. Kasi siya, 'di ba, sabi nung bata pa daw Mhm. dun sa Bata pa. letter. Mhm. Oo. Nadala lang 'yan ng mga kaya madali talagang Mhm. maka-experience ng mga ganun-ganun na bagay. Mm. Ang Tama. ko lang talaga, 'wag mo nang isipin masyado kasi nakakasira sa utak 'yan. Yep, tama, Legit tama. 'yan. Ikaw naman, Angie. Ano Advice ko y- kay Kuya Ruel, pangalan niya? Yeah, Kuya Ruel. Ruel. I-accept niya lang na may buhay yung girlfriend niya before him. And sana hindi naman niya talaga ipa-affect sa current present relationship nila. Hopefully na Mm. healthy relationship ngayon. Mhm. At saka nakakasira talaga kung if you keep thinking about something that doesn't really affect your relationship right now. Mm. So, Mm. Okay. mag-focus lang siya ngayon sa happiness nila. Okay. Oo. Pa ako naman, para kay Ruel, syempre, pagpatuloy mo lang yan. Ruel. Yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi, kung, di ba nasabi niya nga na parang, may version siya dati na hindi na niya magagawa ni girl. Kasi, malay mo, pag kayo naman talaga, malay mo, magawa naman nung version ng girl, yung dati. Parang ganon, Evan, ang gulo, pero Mm. parang ganon na lang din. Di ba? Saka kayo, anong masabi nyo kay ate? Dun sa girlfriend niya. Toshi. Speechless. Bakit? I invoke my right. Wala akong masasabi kasi I am wala naman akong karapatan man-judge ng tao eh. Mhm. Saka Hindi, ano lang, advice mo lang kay tapos ate. Ate Girl, mag-ingat ka na and sana stay strong kayo ni Ruel, yun lang. Yun lang. Ikaw, Angie? Alagaan mo lang si Kuya Ruel. Paano Feel mo ko nasabing kailangan lang ng... kuya? I feel ko mas matanda siya din sa akin. Hindi pa ba mag-advise ng nakakatanda? Pero Feel ko kailangan lang ni Ruel ng words of affirmation yun, from Ate Girl. tama. Konting lambing lang daw. Oo. Yun. Ako naman kay ate girl, keep it up. You Ang go, putik. girl. You pit up ang putik. Hindi. Nakita mo naman kung gaano kakamahal ni Roel, di ba? So, siguro naman, sa oras na ito, ay, magtiwala ka lang kay Roel, at mahalin mo rin siya pabalik ng higit pa sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Yun. Mm. Parang higitan mo pa kasi, tingnan mo na eh, mahal ka ng tao eh. Tanggap ka niya eh, 'di ba? 'Yun. So, 'yun sa mga gaginatics diyan. Comment niyo naman kung anong advice niyo kay ate saka kay Ruel. At kung paano nila papatatagin pa yung relationship na meron sila, 'di ba? Alam kong bihira lang kasi yung nagkakaroon ng ganito na nag-open, 'di ba? Nag-open sa kanilang partner na may dark past sila. Usually, iba't iba rin yung kwento ng dark past, 'di ba? Huwag na nating i-elaborate yun, pero parang ganun na nga. Yun. At syempre, habang hinahanap ko yung ating outro, Hanji, baka may gusto kong baka may gusto kong i-shout out. Shout out. Yun. Wala naman.
Meron yan. Shoutout sa Valorant. Valorant friends natin. Yun, shoutout sa kanila. Yeah. Yun lang. Talaga yun. Kulang pa Shoutout ba mo yun si sa'yo? Rex. Kulang ba? Si Rex. Ayun si Rex, andito, ang kulit. Tapos ikaw. Ano, wala, pa-promote ko lang yung Facebook page ko sa yung TikTok, Tosh Art. Malapit, Yun. sadyang di pa ako nakakahanap ng oras. Dami pa kasing ginagawa dito sa bahay. Pero babalik ako sa content creation. Yun. Okay. So, ako naman, syempre, alam mo ba, mga gagi natics? Parang nag-ads, no? Pero shoutout ko, unang-una, yung anak ko dahil, syempre, High school. first high day, high school na siya. 'Di ba? Yun. School. Ala, majorette pa. Hindi daw. Hindi Hindi daw this year. Next year pa. Next year pa. Oo. Ligtas ka pang isang taon. Ligtas pa ako. Yun. Shoutout sa Huwag siya kanya. mag-cut ng class. Yun. Huwag siya magkalat ng Wag mo class. nang gayahin ang Ay, daddy mo. speaking of mga ganyan, yung binidyohan ng asawa ko yung anak ko kanina. Inaano niya. Binibidyohan niya. Sabi niya, tingnan mo. Yung unang video, as in makita mo, mag-isa lang siya. Yung mahiyain. Mag-isa lang siya, wala siyang katabi. Di ba? Tapos yung pangalawang video sinend sa akin, ala, may katsikahan. Tatlo na silang magkatabi, nagkikwentuhan. Tapos lumipat na siya ng upuan, doon na siya sa unahan. Katabi na nga yung dalawa. May Parang pagkano ganun. pala siya, guys. Social butterfly ba? Oo. Sabi ko, ay, mali. Sabi ko, mali. Mali ang ginawa na agad. Sabi ko, yan na naman. Mapagalitan ka naman. No? Mahilig kang makipagkwentuhan. Ginaganon ko. Tapos, yun nga, shoutout sa kanya. Proud ako sa kanya. Yun lang. At syempre, happy birthday. Kasi ipopost ko to ng 11. 12 na sa inyo, 11 sa akin. So, happy birthday sa anak ko. Yun, happy birthday Yana. At happy birthday sa aking kakambal. Yun, happy birthday. Bakit yung kambal mo lang grinit mo sa kaanak mo? Birthday mo din, kasama ka dun. Ay, birthday ko pala. Ano birthday mo, Kuya Lai? Sa 11. Pero Tanda ito na kasi- siya. Tanda na ako. Hindi, pero kaya nga, kasi i-upload ko to ng 11. So, 11, parang isipin natin na 11 to nangyari. Joke. Parang Birthday ganun. special ba? Yun, so, it's kinda birthday special, pero wag na, okay lang yan. Yun, shoutout. Magpapapuds yan, oh. Yun, oh. Wow! Baka punta ka ng Naga. Hindi. So, Papuntahin mo pa ako dun. so, shoutout sa Taga Bicol Podcast, kay kanila Bontin, at si Paring Christoph, at sa anak nilang si Z, Baby Z. Yun, shoutout sa inyo. Nasa Pilipinas na sila at pinagpapatuloy na nilang content creation and podcast. Yun. Proud ako sa inyo. Sana magkita-kita tayo ulit. At syempre sa ating mga bossing ng Pinoy Mimiology Podcast. Shoutout sa kanila kay Juan, Cancer PH at Lawrence. Yun, thank you sa pag-guesting nila last episodes. Yun. Na dumaan. Pinagtripan nyo ako nung last episode nung wala ako. At syempre, napakinggan mo ba? Di mo naman napakinggan eh. Napakinggan ko onte. At si Di ko Tito natapos. Phil. Yun, shoutout kay Tito Phil. Yun, kaya nakasama nga natin siya last time. At, kung totoo, akala ko nga pangit nung episode namin. Last episode na forgive versus forget. Kasi, wala kaming camera. Akala ko pangit nung Pero nung pinakinggan ko, okay naman pala. Okay naman pala yung kinalabasan. Yun, umabot nga lang kami sa politics. Yun. gusto lang nilang ilabas yung kanilang nararamdaman, parang gano'n. So yun, and syempre shout out kay Maring Martina ng The Original Podcast. Shout out sa iyo at kay Miss KD na rin ng The Bloomer Babe Podcast. Yun. At sana mag-guest ulit namin si
Miss KD. Nakasama na si Toshi. Kasi last time, hindi ko pa pala siya nag-guest dito sa podcast, pero nag-guest na niya ako sa podcast niya. Parang ganun. So, yun. Yun lang naman. At, yun na. Ikaw na, Toshi. Wow, pinasa sa akin porket nahanap niya na yung outro. Ikaw na eh. Ikaw na talaga. Kaya, samahan nyo kami sa susunod na episode. Same time. Same chaos. Kasama natin si Angie. This is Kagi Podcast saying... Pag wala kang video pistik. Ayaw na. Sayonara. Bye-bye. Bye-bye. Gago pa ako. Malamang.